Ngayon ho, mga bossing, pumunta muna tayo dito, no? Pumunta tayo sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Dito oh, dito muna tayo. Nako, nangangamba na sa talaga tong mga to. No, kasi oh, mga kababayan, ang dating pangulo nagre-request na ho. Nagre-request na yung apat niyang anak, Baste, Pulong, Sara, Kitty, eh dalawin na daw ho siya. Tapos maririnig mo yung mga sinasabi nila Pulong, yung sinasabing nung dating asawa, butot balat na lang. Si Digong nasa kulungan, no? Sabi ko, hindi kaya mamamaalam na to? O wag kayong magalit sa akin. Real talk lang tayo, no? Real talk lang tayo. Sa edad ng dating Pangulo, 80, alam naman natin, di ba? Alam naman natin na malapit na sa hangganan, no? Meron mga umaabot ng 90, umaabot ng 100, pero bibihira lang ho, no? Doon sa nakita nating itsura ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, doon sa entablado, tagilid na nga ho maglakad, pag ganun-ganun na nga ho eh. Di ba? Sabi ko, nako, nakakatakot ito. Tapos ganyan, oh, papayat na daw ho ng papayat. Siguro namimiss yung mga 13 girlfriend. Ang dami ho nun. Di ba? So maiisip natin, no? Maiisip natin na hindi kaya mamamaalam na, kaya ipinapatawag na ang kanyang mga anak. No? Sabi naman po, nung karamihan ng Pilipino, wag muna, Digong, wag muna, dating Pangulo. Bakit daw? Kasi gusto nila na pagdusahan daw po muna yung di umano na mga naging kasalanan ng dating Pangulong Duterte. Kagaya niya, si Jeka, sabi, pahabain pa sana ang buhay ni Digong para matagal pa ang hustisya. Sabi, sana magrepent na siya sa sana magrepent na siya. So Tatay Digong will be considered in o sa heaven. Sabi, pautot lang ni Duterte yan. Gusto paawa, deserve niya. Kasi ang kademon. Hindi, pero talagang sinasabi niya, gusto niya lang makuha, makita, no? Yung apat niyang anak. Si Kitty, si Pulong, si Kitty, wake and bake daw. Wake and bake. Si Pulong, ano na kaya nangyari doon, no? Doon sa mananaksak si Pulong, doon sa club, si Baste naman nako, dismayado siguro ang dating Pangulong Duterte. Hindi siguro, mga kababayan, kaya lang gustong ipatawag, ipahanap o papuntahin, pabisitahin yung apat na anak. Siguro kakausapin niya isa-isa. Ano po, hindi naman siguro magpapaalam ito agad-agad. Kakausapin lang isa-isa. O ikaw, Baste, anak ng tipaklong ka, maghahamong ka, tapos uurong ka, manang-mana ka sa akin. Nung hinamon ko si Carbonel, duelo kami, hindi ako sumipot. O ikaw naman, Pulong. No? Hindi ka na lang nagpribado o nagprivate, pumunta ka na lang sa barka pa na gano'n, sa barka pa nagsasayaw-sayaw ng gano'n, tapos mainitin pala ulo mo kapag kayong magbabayad na doon sa mga babae. Gusto mo pa saksakin yung buga. O ikaw naman, Sarah, kung ano-ano na sinasabi mo, may pugutan ka pa ng ulo, may pa bloodbath ka pa, dismiss naman pala ang gusto mong mangyari. O ikaw naman, Kitty. Ang laban ko dati nung ako'y nanunungkulan, nung ako ay presidente, no, laban kontra droga, tapos may nalalaman ka, wake and bake. Siguro pagsasabihan no, mga bossing, pagsasabihan yan. Hindi, ganito na lang. No, total naman yung mga DDS mahilig doon sa mga padasal-dasal, Mahilig kayo sa mga padasal-dasal, sundin nyo yung sinasabi ko. Araw-araw ko sinasabi. No, tarpaulin na merong black and white na picture ng dating Pangulong Duterte, lagyan yung 2 kandila para mas makarating sa taas. Alam na may alay kayo. O lagyan nyo ng panset. Di ba? Ulitin ko, ha? Ulitin ko! Sandali, ano sabi niyan? Sabi ni
Leo Glenn tumala, patay, nanganganib na trono ni Satanas. Breaking news, Satanas, kabado na, digong padating na sa impyerno. Sa impyerno. Hindi, ganito, oh. Diba nga, yung kulay, black and white. Black and white na tarpaulin na nandoon. Yung nakaganon, no, yung linalagay nila, di ba? Yung linalagay nila doon kapag ka nagmamautog si dating Pangulong Duterte, sasabihin nila, prayer rally ito, nakaganon si dating Pangulong Duterte, oh. Tapos kapag ka nag-umpisa na ho yung mga palatuntunan at yung mga sasabihin nila, panay ho paninira sa gobyerno, no? Panay ho murahan. Prayer rally ba to? Murahan rally ata to eh. Rally na may konting prayer, maraming murahan. Lagay nyo yun doon sa tarpaulin, naka black and white. Di ba? Wag yung colored. Wag yung colored. Kasi kapag colored, sasabihin masaya eh. Di ba? Baka naman maglagay kayo ng colored tapos may ulap-ulap sa likod. Wag ganon. Ginawa sa akin ng kapitbahay namin yun, yung kaibigan ko. No? Akala mo patay na ako eh. Sabi lang nakalagay, Happy Birthday, Mark Ramos. Tapos may mga ulap-ulap sa likod. Wag ganon. Diba? Black and white okay na kasi malungkot si dating Pangulong Duterte doon sa loob. Lagyan ng dalawang kandila, magkabila. Puti. Siyempre, alay. Huwag niyong kakalimutan din yung alay, di ba? Sabi ni Wesley Mateo, Kibulog, no? Biyaheng US na ba? Muka. Ramdam ko na, no? Kaya yung dos oblos ho natin, mga kababayan, mukhang parehas na hong mangingibang bansa. Nagparamdam na mga didilis. Bring him home naman. Hindi, baka sabihin ng US, kayo, no? Gusto nyo ba na pauwi si Roque? Kapalit ni Roque, si Buloyski naman. Diba? Papakiusapan namin ang Estados Unidos na si Roque, papakiusapan namin ng Netherlands na si Roque, uwi na dyan at kukunin namin si Kibuloy. Naku, swap, no? Ayos yun. Tarpaulin ng patay, Boss Mark. Kaya sinasabi, uy, hindi, Elena! Ulitin ko, hindi tarpaulin ng patay yun. Ipapaliwanag ko one by one para hindi nyo isipin yon. Tarpaulin, black and white. Bakit hindi colored, Mark? Malungkot eh. No, kapag ka medyo makulay, ibig sabihin yun, masaya eh, no? Baka makulay nga tapos may ulap naman, wag yun. Yun ang parang patay. So ngayon, tarpaulin, black and white, tapos dito, kandila, dalawa. Tapos lagyan ng kahit na anong maiaalay. Ganyan ho tayo, pag humihiling tayo, kailangan meron kahit papaano may alay para ramdam yung pagkasincere natin. No? Mano ba naman maglagay ka nung kinakain nyo? Na pansit, tapos may 3 puto. Ilagay doon, katabi nung kandila. Diba? May alay. Nako, Diyos ko po. No, Panginoon, palayain mo na po ang dating Pangulong Duterte. Uy, yan sabi mo dyan. Minumura ako niyan eh. Tapos ngayon sa akin ka makikiusap. Siguro doon sa ilalim. Yun na lang kausapin nyo. Ganun. Diba? Yes po, Boss Mark. Happy birthday po. Sabi ni Ma'am Elena Capistrano. Pagka hindi pa kontento, kapag ka gusto nyo talaga mapakinggan, lagyan nyo ng ubas, orange, at kung ano-ano pa. No? Huwag nyo nang dagdagan. Alam ko, sasabihin nyo, maglagay na din ng kape. Sa bagay, pwede naman, Kape. Hindi, meron tayong mga kababayan. For sure, sa mga DDS, mahilig din pong mga magkape yan. Para iwas bagot lang, ho. Diba? Para iwas bagot lang, kape, biskwit. Yung biskwit, yung square, yung ganyan kataas, ganyan ka-square, ho. No? Tapos yung mga korte, may mga pabulaklak, may butterfly. Hindi kasi ganun ho yung mura eh. Ganun ho yung mura, mga kababayan. Biruin mo, ganun kalaki lang. Dati ho nung nandyan pa kami sa Pilipinas, 180, ganyan kalaki na. Yung nasa lata, MY San yata ang pangalan nun. Di ba? Ambag ang isang latang biskwit.
Tigilan na nga natin to. Baka gusto lang naman makaharap, gusto lang makasama, namimiss na ho. Sir Mark, di ba nga, may white flower na binigay kay Sarah ang mga taga-Paris, parang pampatay. Ito naman si Alden Rosales, umano pa, gumatong pa, backdrop para sa altar, tawag doon, Sir Mark. Oh, di ba? Oh, alisin na natin to. No, baka kung ano-ano pa, baka mamaya may magrekomenda pa, sabihin, Boss Mark, para walang bagot talaga, maglagay ng sakla. Uy, pati, pati sakla. No? Hindi, para walang bagot nga naman. Eh, yung iba, syempre, yung iba nagsising along, o tapos yung iba naman nagsasakla. No? Nung panahon, no, nung nandiyan kami sa Tondo, Maynila, ho, mga kababayan, naku, ako kahit na hindi ko alam kung paano manalo doon sa sakla, eh, basta nagtuturo na lang ho ako eh. Basta nagtuturo na lang ako, mga bossing eh. Oh. Hindi ako nababagot, 'di ba? Sabi ni Sir Almond Lee, yung pag sinawsaw sa kape, oh, di mo naaabutan, lusaw agad, putek. Oo. No, tapos yung kape mo makrema na ho dahil doon sa biskwit. Oh, madyo. Oh, yan. Kaya gusto ko tapusin na tong ano eh. Etong pagpapatawag do sa apat na anak eh. Ang dami nyo na, madyong, sakla, o may pasyam pa. No? Masaya sa patay, may sakla po, Boss Mark. Oo, nung bata ako. Dahil dun ang pogo, high-tech na. Alisin ko na ho to, mga bossing. No?